welcome back dito sa ating channel. At siyempre sa vlog na ito, samahan nyo ako ngayon at gagamitin natin ang Bajaj RE natin papunta din sa maputik na lugar at malubak sa L2. So yun, abangan ninyo dahil mapapasubok yung ating Bajaj RE sa maputik. So kulay-kulay yung ating RE. So tayo na natin siya, guys. Okay. So, dikit na yung kanyang kable. Wiper natin, guys. So, nandito yung wiper niya sa front sa ating handlebar. Uy, tumataas yung RPM niya kahit hindi ko siya pinipika. Yan. Lakas talaga ng Bajaj RE. Matandaan nyo, guys, ang Bajaj RE tumatakbo ito ng 70 to 80 kph, no? Minsan nga lagpas pa yun basta kapalto lang at maganda yung daan. So yung ating si Jared, bibilan din natin ito ng wiper para mabilis nating i-wipe yung mga patak ng ulan dyan. So ito center yung kanyang wiper. So, medyo sagabal nga lang dito sa ating paningin pagka naka-center siya. So dapat i-adjust yan dito sa gilid pa. Wipe natin ulit. So si Bagyong nandito na sa atin, guys. Papasok na ng bandang Isabela, Vizcaya, Siha. Itong si Bagyong Pipito, yan. So yan yung malakas na bagyo na tumira doon sa bang lugar yan? Catanduanes, bandang Bicol. Sakop na siya ng Bicol. Medyo matigas nga lang yung kanyang itong clutch at yung shifter niya, yung gear shifter. Ito po yung nag-change ng cambio. Ayan, matigas na nga lang siya pero okay pa naman yung pasok ng cambio. Oo, tigas na siya. So yun, guys, baka sasabihin ninyo na yung review kasi natin hindi lang sa trike, no? Meron din na 4 wheels. So actually sa mga last vlog natin may 4 wheels din tayo na nare-review. So trike yan, motor, basta lahat ng vehicle, no? Lahat ng travel vlog gagawin natin, guys. Nandito tayo sa ni Kernel. Makakaliwa tayo dito. So maputik dito, guys, grabe. Lalo at panahon ng tag-ulan, talagang hindi maintindihan yung daanan dito, napakaputik. Lalim, So naka second gear tayo, guys. Pero kayang-kaya naman yan. Malakas ng badya. Uy, nahulog yung may gamit na nahulog. Pulutin ko muna. Ito yung importante. Okay. Bumibilis yung takbo niya. So yung kanyang RPM tumataas. So hindi bumabalik yung cable. Yung Bajaj RE, guys, isa sa pinakamatibay na trike, no?
At ang muna ito pagdating sa masa, yung pambiyahe, pang-travel. Itong si Budget Sari kasi yung isa sa matipid na trike. Kaya tinatangkilik ito ng marami. So, goods din naman yung ibang trike. No? Masubukan ko naman yung katulad ni TBS King. Yan. TBS King, Piaggio. Masubukan ko naman yung Piaggio. So, lahat naman yan maganda. Wala namang wala namang kundi lang yung mga disadvantages ng ibang trike. So, ang ginagamit talaga natin ngayon kung travel itong chariot. Kasi yung chariot guys, malaki siya, mahaba yung likod, no? Marami tayong may karga doon. So, lalagyan lang ng ano yun, yung camping tent. Kaya pwede na tayong camping-camping. So, si Badya kasi, Badya Sari, ang ganda naman, nagaganda ko dito, matipid sa gas. Smooth sa ang suspension niya pagdating dito. So, katulad dito, maputik. So, dito nababagay itong trike nito. Talagang tawag na ito, maganda yung laro ng suspension niya pag ganito yung daanan. Yan, no? Kahit bilisan ko pa siya, talagang marunong siya marunong siya maglaro yung kanya suspension. Lalim mo, grabe. So, kuha lang tayo guys ng kanin, dun babalik tayo kasi yung kanin natin dun sa kabila na hilaw. So, kukuha tayo ng kanin guys sa L2. So, nasa 3 kilometers lang naman to from L1 to L2. Yan. Wala tayong makain pag hindi tayo nakasaing doon. Nakasaing tayo pero hindi hilaw. Yan. So, ganda ng laro ng suspension siya. So doon sa may Tagaytay guys, no, ito yung ginagamit ng mga nagbabiyahe doon instead na tricycle na may sidecar. Ito yung pinaka-mode of transportation doon sa Tagaytay City. So nung pumunta kami doon ay sabi ko, gulat ako, puro Budget Sari yung nandun. Grabe talagang ginawa ng pamasada itong Budget Sari. So kaya naman itong karga kasi ito ng 3 passenger sa likod. Then pagka meron pa dito sa gilid natin, left and right ng driver, pwede kargahan ng passenger. So kaya ng Badya. So ningit sa kalaman guys, yung Budget Sari gawa ko sa India yan. Kaya napakatibay din. So marami ng improvement din dito sa Budget Sari. Marami ng mga pinagbago. Nag-wiggle tayo. Bro putik. Pero pag yung chariot dala natin dito, medyo matagtag siya. Pero itong mga matatarag na area ay basic lang po yan sa chariot. So mamaya video ulit natin pag balik natin. Kasi dito sa pabalik natin meron tayong akit dito na napakataas. Trick. Uy, palaglag ah. Maulan din ang araw mga ka-best friend. Pero isa sa nakita ko guys na napaka-smooth sa suspension yung TBS King.
Talagang grabe, napaka-smooth ng ano, TBS. Primera lang natin guys. Ito kasi wala siyang front brake. Ayan. So, bitawan na lang natin yung clutch kung saan na siyang mag-engine brake. Mataas bigla yung RPM niya. Parang may aircon eh. Tumataas yung RPM guys. Oh. Malambot yung Primera niya. Yun, second gear tayo. So sa suspension talaga, yung shock suspension, mas malambot yung TBS King over dito sa RA. Mas smooth si TBS King. Hindi ko lang kasi alam kung ilang grams yung bigat ng ano eh, ng TBS King. Baka mas magaan siya, kaya mas manipis yung spring nya. Ito ko na sinilip ito, makapal yung spring nya. Yun, mamaya pagbalik natin, mataas din yun. Putik ko. Hey. Tayo sa L2. So atin lang natin yung parcel. So balik na tayo guys sa taas. Si RJ natin. Ano po yung camera? Yuk. So parang hindi bumabalik yung kanyang cable.
Yan, ito na tayo sa guys sa lugar na akitin natin. Taas nito. So try natin yung kaya ng segunda. Ito nakatingin gear tayo. Duelo lang ng konti para kayanin talaga. Yun, kaya ng segundo. Kasing lakas din ang chariot. Hindi bumabalik yung kaniyang cable. Pera tayo para hindi mag-coil yung ating makina. Yun, ito yung maputik dito. Kailangan talaga ito, tambakan. Dito tayo sa may gilid. Yan. Huwag tayo dadaan sa kanal kasi delikado.
Ito yung mataas oh, bundok. Oh! Oh, grabe. So, puro second gear lang tayo guys. So dito siya nag-i-stop pala sa ano, gitna. So medyo sagabal sa paningin natin. Dapat dito siya nag-i-stop sa ilalim. Thank you for watching.